Hey, welcome sa inyo dito sa Antipolo. Would you agree the landscape of this place is world class? Meaning, ang ibig kong sabihin, ang qualities and characteristics ng mga mountains nito ay very gentle. Hindi malalalim or matarik, mostly are very gentle rolling slopes. This is a beautiful countryside. Ang mga hills dito ay comparable sa mga beautiful hills ng Masbate, Bataan or Batanes. Wala nga lang dagat dito pero meron naman itong Sea of Lights sa gabi. But you know what? Nakakalungkot lamang sapagkat in the next 50 years baka magmukha na itong Maynila. Wait, actually, no. We don't need to wait for another 50 years sapagkat today, parang Maynila na ito. Look, in the last 50 years, tignan nyo, kayo nang mag-judge kung ano ang kinalabasan ng dating Mountain of Clouds, the beautiful hills of Antipolo. Hindi na talaga biro, ang dami ng mga houses dito and look, most of these cars are heading to Antipolo. Nagulat ka? Totoo ba ito? Araw-araw po ganyan ang eksena dito sa bungad paakyat ng Antipolo. Maaring hindi natin napapansin, sumusunod na sa yapak ng kamay nilaan ang dati nating pasyalan. O sige, akyat na tayo ng Antipolo. Narito ngayon sa inyong harapan ang bird's eye view ng kabuuan ng Antipolo City. Ito na siya ngayon for the past 50 years. Ang mga dating beautiful mountain hills nito ay napapalitan na ng mga houses. Okay lang naman yan, dumarami naman talagang population natin, kaya lang walang master planning. At yan ang dahilan kaya nabubura ang ganda nito. Alam nyo ba dati, ang Antipolo ay tinatawag na Sea of Clouds. Ang mga ulap kasi ay humahalik sa mga dating kapunuan nito. At dahil pakonti na ng pakonti ang mga puno, nagtampo na rin ang mga ulap dito. I-pause muna natin ang ating video at mag-hypothetical question tayo. Ang Antipolo kaya may original master plan nung araw? Sayang naman kung meron at hindi nasunod. Well, gawa tayo now, kunyari lang. What can you say? Ang ganda ng Antipolo, world class? First class. Hindi man ganyan na ganyan pero at least may mga open spaces and parks and road network. Antipolo, wake up na, may chance pa. Ano nga bang dapat gawin ngayon ng Antipolo at ng national government? Well, wake up, make a massive master plan for the mountain city. Bago pa maging huli ang lahat, mag-alat na kayo at maglagay ng massive open spaces and parks. Siguro yung mga 10 times the size of BGC. Gawin yung national park na may pagmamalaki ng Antipolo at mapupuntahan ng mga tao pati na ng mga taga Metro Manila. At magiging massive income source ng Antipolo yan. It will be a massive tourism economy. Next na dapat gawin ng Antipolo ay linisin at palawakin ang mga sidewalk at maglagay ng sidewalk sa mga lugar na walang sidewalk. I-control din dapat ng Antipolo ang mga subdivision development. Kung maaari, condo na lang. At siguraduhin 60% ng mga development ay open spaces. Magtanim din ng mga puno at ipagbawal na rin ang pagputol ng mga puno. Ayusin din at palawakin ng mga kalye at magdagdag pa ng mga kalye. O kayo, agree ba kayo sa mga suggestions natin? Bakit hindi natin i-like at i-share ang video at malay natin dalhin ng mga likes na iyan at ng mga shares na iyan ang ating suggestions sa kaalaman ng government ng Antipolo at national government. Well, ano sa tingin nyo magiging itsura pa ng Antipolo in the next 50 years kung walang action today?
Pag umaakyat ka dito sa Antipolo, mararamdaman mo na hindi ordinaryo ang ganda ng lugar na ito. Mararamdaman mo at makikita mong merong special sa mga pagkakahulma ng mga bundok nito. Pero mapapansin mo rin na parang may kulang para ma-appreciate mo ang lugar na ito. Una, sa kalagitnaan ng joyride mo, mapapansin mo na parang wala namang mga public open spaces and parks. Puro lang mga private properties, mga houses, mga commercial centers. Hindi tulad say pag pumunta ka ng Baguio, di ba may nalalakaran kang mga malalaking open spaces and parks? Or pag pumunta ka ng Maynila, kahit papano meron doong Luneta, Intramuros River Esplanade at lately yung Intramuros Golf Club gagawin na ring Forest Public Park. Or pag pumunta ka ng Siargao or Boracay, kahit papano meron doong mga open public spaces. You can definitely enjoy a whole day. Sana hopefully makapaglaan ang public nature park dito double the size of Fac Silica. Meron namang malalaki at magagandang lugar dito sa Antipolo na para kang nasa ibang bansa, kaya lang mga private clubs ang mga ito. Kaya naman sana mapag-isipan na ng national government or ng local government at magsagawa na sila ng once for all a grand master plan para sa isang public national park. Yung merong lake parang Burnham Lake at merong esplanade sa paligid ng lake, merong biking and hiking trails, night view esplanade overlooking the entire Metro Manila, meron ding picnic and camping ground, animal zoo area, mga gardens, forest parks, at marami pang iba. It's about time, wake up na, panahon na para ang national government ay mag-expropriate ng mga private properties para sa isang Antipolo National Park. Sigurado tiyak, dadayuhin din ito ng mga foreigners. Antipolo, kailangan mo lang balansihin ang iyong magagandang katangian at mga oportunidad. Narito nga pala isang talingaga, pakinggan natin. Ang Antipolo ay takbuhan ng mga tagalungsod. Dito humihinga ng maluwag ang mga taga-Maynila. Sa mga susunod na dekada at panahon, ang Antipolo mahihirapan na ring huminga. Ang Antipolo nga pala ay bungad lamang or foothills ng Sierra Madre Mountain Range. Around 20 minutes nga lang ito from Cubao. Kapit bahay lang ito ng napakagandang Marikina City. Isa sana itong kahanga-hangang first class city kung noon pa lamang ay ginawa na ito ng Grand Master Plan at ginawa itong parang Baguio City.